Hello sa inyong lahat. At lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin niyo po akong Dario. Nakatira dito sa Agusan del Sur kasama yung aking mga anak. At butihing may bahay na tawagin po nating Melba. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong dekada 90 pa. Isang linggo bago mangyari yung lahat, nagawi nga si Tita Magda sa bahay namin noon para humingi ng kaunting tulong. Dahil may sakit umano yung pinsan kong tawagin nating Dadoy. Nakaraang linggo lang raw ito umuwi galing Maynila. Mabuti na lamang at kahit papano ay may naitabi nga kaming pera ni Melba. Kaya kahit papano rin ay nakapag-abot naman kami kay Tita Magda. Nakiusap nga yung tiyahin ko na kung pwede ay dumalaw kami sa kanilang bahay. Palagi raw kasi akong nababanggit ng kanyang anak noong hindi pa nga ito nagkakasakit. Hindi agad ako nakasagot noon sa kanyang sinabi dahil naisip ko na delikado para kay Melba yung bumiyahe, lalo na't malapit na siyang manganak. Isa pa, may kalayuan nga yung baryong tinitirhan ni Tita Magda. Baka mapano pa nga doon yung asawa ko. Pero si Melba na nga rin po mismo noon yung nagsabi na gusto raw niyang dumalaw dahil nais raw niyang makilala yung pinsan ko na naging malapit rin sa akin noon. Kahit pa hindi siya sigurado kung uubra nga ba yung paglalakad namin doon sa liblib na lugar. Dahil sa pangungumbinsi nga nitong asawa ko ay pumayag na nga rin ako at sinabihan si Tita Magda na kung pwede ay sa linggo na lamang kami pupunta ng kanilang bahay. Hindi kasi ako pwedeng lumiban sa aking trabaho. Sumang-ayon naman po ito at hindi na nga siya nagtagal pa't umalis na rin kaagad. Dahil pupuntahan pa raw niya yung iba naming mga kaanak upang manghingi ng tulong. Talaga bang sigurado ka na pupunta ka roon sa bahay ng pinsan ko? Tanong ko pa nga po kay Melba nang makalis na nga rin si Tita Magda. Tumango naman yung asawa ko noon at sinabi niya na siguradong sigurado daw ito. At talagang nakumbinsi nga rin po ako nito. Kinabukasan nga ay lumarga na kami papunta doon sa bahay ng pinsan ko. Mahigit 1 oras rin po yung biyahe namin noon sa tricycle bago marating yung baryo. Tapos pagdating nga namin doon ay naglakad pa kami ng halos mahigit kalahating oras din. Dahil liblib na nga yung kanilang tirahan at hindi na nga kakasya yung tricycle papasok maliban lang sa habal-habal. Kaya nga lang mga kaaswangan, nang mga oras po na yun ay wala na rin kaming naabutang habal-habal. Kaya't naglakad na lang po kaming dalawa. Habang naglalakad, ay tanaw ko nga yung mga punot palayan sa magkabilang gilid ng daan. Sa totoo lang po, ang ganda rin ng paligid. Pero may kakaibang pakiramdam akong hindi ko rin maipaliwanag. Pakiwari ko ay parang may mga matang nakatingin. Pero hindi ko naman alam kung saan. Pagdating nga doon sa bahay ni Tita Magda, sinalubong nga kami nito at nagpasalamat na dumalaw nga kami. Nagmano nga ako dito at ganoon rin yung asawa ko. Nung makapasok na kami may nakita nga akong matandang babaeng nakaupo sa may tabi ng bintana. Marahil ay napansin nga ni Tita Magda na nakatingin ako doon sa matanda. Kaya't nilapitan nga niya yon at ipinakilala. Nalaman kong binan nga siya ni Tita Magda. Nauna lang siya ng mga ilang araw sa aming dumating. Ang sabi pa niya ay pinalayas daw umano ito ng dating tinitira nito. Nagmano nga ako doon sa matanda at ipinakilala rin yung asawa ko. Tumingin lang yung matanda kay Melba. Tapos ay agad rin po itong umiwas. Nang tignan ko nga yung asawa ko ay tahimik lang ito habang nakahawak sa kanyang tiyan. Pero nakangiti siya sa matanda bilang pagbigay rin ng galang. Tiyang, si Dadoy po. Tanong ko naman kay Tita Magda matapos kong makipag-usap sandali kay Lola Lagring, yung matanda. Dinala nga niya kami sa isang maliit na kwarto. Pagpasok ko ay nakita kong gawa sa kahoy nga yung higaan ni Dadoy. Medyo luma na pero malinis naman. Nakahiga nga yung pinsan ko at nakita kong namumutla ito at parang tulala. Hindi ako doktor, syempre. Pero sa nakikita ko kay Dadoy, may pakiramdam akong malubha na talaga yung lagay nito. Hindi na nga nagsasalita masyado yung pinsan mo eh. Kumakain pa naman kahit papano. Pero parang may kinakatakutan. Bulong pa nga ng tiyahin ko noon. Napatignan niyo po ba sa ospital? Tanong ko naman at muli akong tumingin sa pinsan ko. Tumango naman si Tita Magda at sinabing na kailang ulit na raw nilang dinala
sa paggamutan. Pero walang doktor yung makapagtukoy kung ano nga ba talaga yung sakit nito. Sa totoo lang, sobrang naaawa ko noon kay pinsan nang makita ko siya sa ganoong sitwasyon. Talagang nangangayayat na rin po ito at parang wala pa sa wisyo habang nakatingala lang. Marahan akong lumapit sa kanya, tinapik ko yung balikat nito. "Kamusta na, tol? Ako to, si Dario. Ang tagal na nating hindi nagkita. Tapos ganito pa yung maaabutan ko. Magpagaling ka. Marami pa tayong pagkukwentuhan." Wika ko pa nga kay Dadoy noon. At marahang hinimas yung balikat nito habang pilit na pinipigilan yung sarili kong wag maipakita sa kanya yung awang aking nararamdaman. Dahan-dahang tumingin sa akin yung pinsan ko at saka muling tumingin sa may dingding. Sa maghapong yon ay hindi nga ako umalis sa tabi ni Dadoy. Kahit na hindi siya nagsasalita at palagi lamang itong nakatulala, ay hindi nga ako nagsawang kwentuhan ito ng mga masasayang bagay na nangyari sa amin noong kabataan namin. Kinagabihan matapos nga naming maghapunan, ay nagkwentuhan kami sandali. At nauwi nga sa kababalaghan yung kwentuhan namin noon. Kahit na hindi ako naniniwala, ay curious pa rin po ako at tinanong ko nga si Tita Magda kung may kababalaghan bang nangyayari sa kanilang baryo. Napakatahimik kasi at parang ang payapa lang po ng mga taong naninirahan doon. Biglang sumeryoso yung tingin ni Tita Magda at tumingin rin po ito sa kawalan bago tumango at sinabing hindi porket napakatahimik ng lugar at payapang pagmasdan ay wala nang ang mga kababalaghang nangyayari. Hindi lahat ng tahimik na lugar ay ligtas na. Nitong mga nagdaang gabi lang, may nararamdaman na naman akong hindi maganda. Umaatake na naman yung mga aswang. Wika pa nga po nito. "Aswang? Seryoso ba kayo? May aswang ba talaga dito, Chang? Tsaka ano yung sinasabi mong umaatake?" Hindi ko makapaniwalang tanong. "Oo, seryoso ako at madalas ay buntis yung hinahunting ng mga aswang. Kaya ikaw, Iha, mag-ingat ka palagi at wag basta-bastang magtitiwala. Ingatan mo yung magiging apo ko ah." Wika pa nga ni Tita Magda sa asawa ko. Tumango naman po si Melba noon at nagwikang palagi niya naman raw iniingatan yung anak namin. Lagi rin siyang may dalang pangontra sa aswang, kaya't malakas nga yung tiwala niyang hindi makakalapit yung aswang sa kanya. "Mabuti naman kung ganon, Iha," tugon naman ni Tita Magda noon. Hindi nga ako umimik dahil alam ko na rin kung saan nga ba pupunta yung usapan. Habang nag-uusap nga po kami noon, ay nakita kong panakanakang nakatingin sa akin yung asawa ng binan ni Tita Magda at kakaiba rin po yun kung tumingin. Matalim po yung mga mata nito na para bang may lihim itong galit sa asawa ko. Ayoko namang maging bastos, kaya tinayaan ko na lang yung matanda. Basta't wag lamang niyang sugurin yung asawa ko at saktan kung sakali mang nainis ito sa presensya ni Melba. Pagsapit ng mga 11:00, pumasok na nga rin po kami sa kwarto naming mag-asawa para magpahinga. Dahil sa pagod ay hindi ko na malayang agad na pala akong nakatulog noon. Mga bandang 1:00 nga ay bigla na lamang akong nagising nang makarinig ako ng mahihinang mga ingay sa bubungan ng bahay. Tinignan ko nga yung asawa ko at mahimbing na mahimbing po yung tulog nito. Pero parang nananaginip rin po ito sa kadahilan ng mayat maya po ito sa kanyang pag-ungol. "Melba, gising! Melba!" Mahinang sambit ko pa at marahang niyuyugyong yung balikat ng asawa ko. Pero kahit anong gawin ko, ay hindi pa rin po ito nagigising. Hanggang sa may mga mabibigat na yapak nga akong naririnig sa itaas ng bubungan. Tahimik na nakiramdam ako noon, dahil baka pusa lamang yun o ibon. Pero nagtaka nga ako dahil parang hindi pang karaniwan yung aking naririnig. Tapos ay may naririnig rin akong parang mahina at parang umuungol. O di kaya ay bumubulong-bulong at hindi ko rin yun maintindihan. Kagad na kinumutan ko nga yung tiyan ng asawa ko noon at hinila papalapit sa akin. Hindi pa rin siya nagigising noon kahit na medyo malakas nga yung pagkakahila ko. Nakatalikod sa bintana ng mga oras na yun yung asawa ko. At ako naman yung nakaharap. Sa gilid ng mata ko ay para bang may anino nga akong nakita sa may siwang. Parang dumaan lang ng napakabilis.
Pigil nga yung hininga ko at hindi ako gumagalaw sa aking kinaroroonan. Pinakiramdaman ko kung babalik pa ba yung aninong nahagip ng mga mata ko. Hindi nga po ako nagkamali noon. Dahil wala pa mang ilang minuto, ay bumalik nga po yun at dahan-dahang lumapit sa may bintana. Nakita ko yung wangis ng isang tao. Malit lang yung liwanag ng pangmagdamagang ilaw sa loob ng kwarto. Pero sapat na rin po yun para makita ko yung anyo nito. Nung dahan-dahan nang binuksan yung bintana, ay doon nga mas lalo akong natakot. Dahil sa dumungaw nga sa bintana yung isang nakakatakot na wangis ng nilalang. Napakahaba ng buhok at namumuhaghag. Nakamulagat yung mga mata at namumula at meron din po yung kakaibang amoy na napakabaho. Hindi kaya yan na yung sinasabi ni tita na aswang? Tanong ko noon sa sarili ko. Tama, yan na nga yung aswang. Muli ko pang wika sa aking isipan. Saglit na nag-isip nga ako noon kung ano nga bang dapat na gawin oras na makapasok sa loob yung pesting nilalang na yon. Pero makalipas yung ilang minuto ay wala akong maisip na pwedeng ipanangga o gamiting panlaban sa kanya. Lintik naman talaga oh. Ano bang gagawin ko? Subukan mo lang na pumasok sa loob ng kwarto. Sisiguraduhin ko na hinding-hindi ka na makakalabas pa ng buhay sa bintanang yan. Gagawin ko ang lahat. Sa isip ko pa noon, habang pilit kong pinapalakas yung loob ko upang hindi nga ako gaanong kabahan sa kung anumang pwedeng mangyari. Nung maalala ko nga yung kwintas na binigay ng albularyo kay Melba, agaran kong kinapayon sa kanyang leg. Noong makapako na nga po yun, ay walang pag-alinlangang nilabas ko po yun sa kanyang damit. Baka sakaling makatulong yun, lalo at gawa nga po yun ang albularyong pangprotekta sa mga ganitong nilalang. Matapos kong mailabas yung kwintas ay nakita kong mahinang umangil yung nilalang bago umalis sa pagkakadungaw doon sa may bintana. Natatakot man ako ng mga sandaling yon, ay agaran nga akong bumangon at nagmadaling pumunta doon sa may bintana para sundan ng tingin kung saan na nga ba nagpunta yung nilalang na yon. Pero hindi ko na nakita pa yung aswang kung saan na nga ba ito nagpunta. Bigla na lang po itong nawala, Sir Dan, na talagang nalito rin ako kung ano nga bang dapat kong gawin. Kaya naman sinara ko na lang din ng maigi yung bintana at piniling wag nang matulog ng gabing yon. Babantayan ko na lang yung asawa ko hanggang sa mag-umaga at aalis na rin po kami. Ngunit maya-maya pa ay kumunot nga yung noo ko nang marinig ko yung mga langit-ngit ng pintuan na para bang may nagbubukas no ng pilit. Pagkatapos ay merong umubo ng makadalawang ulit bago sinara yung pintuan at tanging mga yabag lamang ng paa yung narinig kong naglalakad noon. Hinding-hindi nga ako maaring magkamali. Boses po yun ang bina ni Tita Magda. Yun po yung narinig ko at dalawang ulit lang po itong umubo na para bang makahulugan. Animoy may pinapahiwatig yon sa kung anumang nasa labas ng bahay. At baka posible ring siya pala yung nasa labas ng bahay. Nagtaka ko noon kung bakit nga ito galing doon. Nagtaka nga ako doon kung bakit naroon siya ng ganong oras at kung ano nga ba yung ginawa nito. Tuloy ay hindi ko nga naiwasang magduda sa matanda. Nais ko sanang lumabas ng kwarto para kumprontahin yung matanda kung saan nga ba ito nanggaling. Kaya nga lang ay ayaw ko namang iwan yung asawa ko at baka mamaya ay mapano pa nga ito habang ako ay wala. Kinabukasan, tinanong ko nga si Tita Loring kung may narinig ba siya kagabi na mga yabag ng paa at kakaibang mga pag-angil. Sinabi ko rin sa kanya yung tungkol sa nilalang na dumungaw sa bintana. Mabuti na lang talaga at may suot na proteksyon sa aswang yung asawa ko. Kaya't hindi nga tumuloy sa pagpasok yung aswang na yon. Hindi siya tumingin sa akin noon at tumangulang ito. Sabi ko na nga ba, atake siya kagabi. Wika pa po nito. Siya? Sino? Tanong ko naman pero hindi na rin po ito nagsalita. At sa halip, iniba na nga lang po niya yung usapan. Kaya't hindi ko na lang din siya kinulit kung sino nga ba yung tinutukoy nito. Ngunit bago nga kami umuwi noon ng asawa ko, inamin pa niya sa akin yung totoo. Sinabi niyang bantog na aswang umano yung kanyang binan doon sa dati na itong tirahan. Kaya nga raw ito napalayas
Ang akala daw niya ay magbabago na ito. Kaya tinanggap nga niya sa bahay. Pero hindi pala. Pero ayon kay tita ay mukhang hindi naman daw ganon yung asawa nito. Todo pa nga yung paghingi ng tawad ni Tita Magda at nangakong hindi na nga yun mauulit pa. Magmula nang mangyari yun at makita ko nga yung nakakapangilabot na wangis ng aswang. Naniniwala na po kung totoo yung mga yon at hindi kuro-kuro lamang. Kalauna naman po ay nabalitaan ko rin kay Tita Magda na pinalis na rin daw niya sa bahay nito yung kanyang mga biyanan. Lalo at hindi raw siya komportable. Yun na rin po yung huling balitang narinig ko. At kalaunan po ay nalaman kong gumaling naman po yung pinsan ko sa awa ng Panginoon. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at paalam.